tama si PRD eh. Naalala niyo sinabi ni PRD na there is a fracture in the government of Marcos. Kita niyo yung fracture. So, ano ibig sabihin ng fracture? Ibig sabihin hindi ka buo. Kasi nga, una-una niyong ginawa, mong ginawa, binaboy niyo si Sarah. Binaboy mo kagad yung teammate mo. Siyempre, naki-ride on naman yung kakampings. Na okay, let's makipag-gangbang tayo, i-gangbang natin si Sarah. But the problem with that, kung ikaw ba kakamping, tapos may tactical alliance kay Martin at BBM, nakita ninyo na ginawa nila yan kay Sarah, sa tingin ninyo, hindi nila gagawin sa inyo yan. Siyempre, iniisip din yan ng mga leaders ng mga kakamping, paano sila mag-extricate. Kaso, hindi nga sila makapag-extricate, makaalis sa kanilang tactical alliance, dahil nga nandiyan pa si Sarah. So, hindi pa sila makapag-EDSA. Okay? Hindi pa sila makapag-EDSA at buhayin muli ang diwa ng EDSA. So, ngayon, naka-stalemate. So, ang Pilipinas ngayon, naka-stalemate. Stalemate. Walang makamove. No? Dahil, ayaw naman ng mga DDS na makipag-ano sa Dilao, ay sa camping. Ayaw din ng mga kakamping na makipag-ano sa DDS. So, ngayon, because of this division, steady si BBM. Unless, ang kumilos ay ang mga taga-barangay ni Joey. Sinabi nilang even me politika is subjective based on emotion. So, tanggal na agad yung logic dyan. Tanggal na agad yung science dyan. Tanggal na agad yung math dyan. Kasi ikaw, bakit ka ba naging DDS? Kasi naniniwala ako na ito yung problema at ito yung solusyon ni Duterte na effective. So, subjective. Based on emotion. Based on my personal experience. So, yung mga umaarte dyan na, piliin nyo si ganito kasi objective siya, parang, legit kayo. Of course, be that as it may, okay, kung mara ganun yung ano mo, ganun yung mga, kasi ganito yan eh. Okay, nag-ooperate yung sa kanya-kanyang subjectivity yung mga tao when they are talking about let's say politics, ganyan. So, we are aligned with we are aligned sa politics ni PRRD. So, ganito yung ano natin. Hindi ibig sabihin nun that you cannot apply logic forever, okay? Because logic can be applied when your premises are already established. When your premises are already established, of course, you can make your own deduction based on the established premises kasi nahimay mo na yung mga variables mo diyan. So pwede ka nang mag-x then y. 'Di ba? Pwede ka nang mag-x then y diyan. Ganon. So hindi rin naman talaga siya magiging 100% devoid of logic. 'Di ba? Kaya nga there must yung logic is just a tool, okay? In whatever discussion. So let's say you're talking about life, general common sense, kineme, ganyan. So hinihimay-himay mo yung mga variables niyan, 'di ba? Ano yung mga premises niyan? You identify it, okay? Now, when you are in certain field, okay? Like for example, you are a doctor, 'di ba? Yung mga doctors, meron silang mga established na protocol, established rules in making decision, 'di ba? So the doctors among themselves, because they have identified each and every component of their practice, a logical decision can be judged based on what is acceptable doon sa mga logical practice nila. So hindi rin siya magiging full devoid of logic. It's ngayon, ang na-argue kasi nila is that hindi kailangan pure logic tayo. No. Your pure logic is just logic. It doesn't solve anything if you would not be able to establish your premises. And when you establish premises, awa yan. Kasi what is valuable to you might be of no value to me. 'Di ba? Well, kung gusto nila ng pure logic, edi math. Correct. That's pure logic. Doon kayo. Math. Kaya nga yan eh. Kaya nga siya ang universal language ng mga sciences because it is pure logic. Okay? So, ngayon, kung hindi ka naman magaling sa math, hindi magchichikahan tayo. Di intuition tayo. Mag-intuition tayo. Magpa-persuade tayo. So, babagsak tayo sa, ano man topak mo? Tingnan ko, masasakyan ko ang topak mo.
Pero my judgment of kung masasakyan ko ang topak mo, ang topak ko, alam mo naman topak mo, ang gawin kong judgment ng topak mo. Hindi ba? Diba? Parang ano lang yan, politika, bakit yung gusto si Magalong? Dahil pareho kayo ng topak. Diba? Bakit dami gusto si Duterte? And magkaalay yung topak namin. Bakit gusto nyo makakamping si Lenny? Yun ang topak nila. Pareho din sila ng topak. Virgin ang topak nila, diba? Virgin na. Ngayon kung sasabihin mo, hindi, kailangan natin ng kami ang pinaka-logical, putang ina, topak mo yan. Topak mo na ikaw ang pinaka-logical. You know? That's the problem. Ngayon, kung sasabihin mo dapat pure logic, let's not use words. Let's use math if you want pure logic. Ganun lang kasimple yun. If you don't want to use pure math, okay, if you don't want to use pure math or algorithmic design in order to test whether your variables can actually hold, magchikahan na lang tayo ng tao sa tao. Yung para lang tayo magkaibigan. Yung para lang tayo magkaibigan. Hindi ba? Yan kasi yung mas masaya, mas nakakakuha ng bagong information, 'di ba? It will also increase our, 'di ba? Yung nasa-satisfy parehas yung longing mo for information. Sometimes na ma-educate ka, sometimes ma-interest ka sa chika-chika, mabubuhay, 'di ba? And connection, correct, 'di ba? Yeah. Ba't ayaw nyo sumaya? Di ba, human sociality, ngayon, ang topak ni Joey, gusto niyang makita yung result, kagad. Ayun, pag sasabihin mo, subjective yan, bakla talaga. Kasi, doon niya nga i-gauge. Ngayon, pag sinabi mo, hindi yan tunay na batayan, o sige, bigyan mo kami ng objective na tunay na batayan na hindi ikaw ang judge. And that you can actually mathematically demonstrate. Kasi gusto mo pure logic, di ba? Pure logic. Ay, di math. Ayun na nga, eksena. Change topic na po. Yung kay Kiko versus Soto. Okay, anong stand nyo dyan? Kasi tayo na. Last na ng ate, no? May last 2 points. Sige, go Huli Jing, go. Kasi di ba, Kasi di ba may message dito yung si Ricardo ata about let's ask the CCP NPA kung how much ang binibigay nila sa mga contractor nung sinusunog yung mga equipment nila. Well, to burst your bubble, wala na yan siya nowadays. It's because Duterte has already demolished that. Before Duterte, yes, meron yan siya. Meron talaga nagbabayad talaga yan sila para hindi sunugin yung mga equipment doon sa bukid. Pero ngayon wala na. You just look at Claveria in Misamis Oriental. Claveria in Misamis Oriental, that's actually very infested with NPA, na kung saan lahat ng mga gawin mo doon sa area na yon is wala ka lang magawa doon kasi sunog na yung mga yung mga equipment mo. Even in Talaingod and Davao, I can name a lot of places here in Mindanao na sinusunog yung equipment. So ngayon, it's no longer happening. Thank God. It's because, especially dito sa Mindanao, kasi yung mga NPA dito sa Mindanao is na siya na yung mga topak nila, na-align na sa mga topak ng karaniwang tao. And so dapat pala magalit tong mga sinumpang galugong na to sa Congress kasi inagawa sila ng business. Correct. At saka lastly, for Lacson, Lacson, bago ka mag-imbestiga ko ng kung saan-saan, please, i-imbestigahan mo muna siguro si Pampi doon sa mga samento. Baka nakalimutan mo na yon. Salamat, yun lang. Lacson ha, yung mga samento ni Pampi Lacson na asawa ngayon ni Iwamoto. Kung saan si Iwamoto, taga saan si Iwamoto, doon ang kababalaghan ni Pampi Lacson. Mag-asawa sila, no? Mag-asawa sila. Kabit niya si Iwamoto, but of course, parang si Iwamoto ngayon parang Gretchen Barreto na siya na accepted. Parang siya na, di ba? Kasi wala na sila nung original. Wala na first. Ay, si Jody. Tama, yung pala iniisip ko. Si Jody. Yung asawa si Jody. Tapos, di ba, na sila, break na sila. So, doon lang masasabi ko, imbestagahan niya muna yung mga samentong questionable about Pampi Lacson. Ayun. Okay, anyway, thank you Huli Jing. Thank you. Ang dito si Jake. Hello, Jake.
Hello, Miss Joey. Hello, ayan. Hello. Hi, Miss Annulled na daw, annulled na si Pampi Lacson. Annulled na sila ni Jody. So, ayun. So, hindi niya nakabit si Iwamoto. Tsaka, okay sila. Anyway. Ayan. Go, quick, sorry. Hello. Masaya ba kayo kay Congressman Meow Meow? Yeah, oo. Kagaya na sinabi namin kanina. Anong opinion mo kay Congressman? Jake, maingay yung background mo. Okay, okay lang. Miss Joey. Ayan, okay. Sige, go. First of all, hindi ko masasabi may personal knowledge ako sa Barsaga family. But I used to live in Dasmariñas, Cavite. I used to work in city government. And I used to be a barangay official. So, kilala ko yung roots niya ni Congressman Meow Meow. And he got to give big balls. Kasi naging consial din siya 2-term. And then, talagang saliwa siya palagi sa magulang niya. Ano siya bago siya nag-congressman? Anong posisyon? Consial siya ng city. Yeah. City councilor. Okay. City councilor siya. And then, he's parada ko pa political dynasty sa Dasmariñas. Pero talaga napakaganda kasi talaga maganda kasi ang talagang tawag dito ang sinerbisyo ng mga magulang niya. Kaya napamahal sila. About that kid, talagang taliwas siya palagi sa magulang niya. Talagang radikal. Hindi yan nasama sa campaign, may sarili yan lakad. And then nung last presidential election, gusto niya ang BBM Sara, pero ang tatay niya ang endorso si Lenny at saka si Sara. Doon sa mismong stadium, sinusubukan niyang agawin yung speech ng tatay niya sa karamihan ng tao. Tapos nagsisigaw ng BBM, talagang inaan niya talaga. Makulit siya talaga yun, no? Talaga. Pero radical siya, pero matalino yan. Matalino yan. Ganyan lang yan, pero sabi ng ibang mga tao doon talaga medyo off si Kiko, pero yung personality niya ganun talaga eh. Kaya nga nagulat ako, sabi ko, wow, got a big balls to do that kasi magkakalyado yung Remulla, Revilla, Barsaga, sa Cavite. Kaya nga pinagati-hati nila yan eh. Wala namang 4th district dati eh. Ang tatlo lang yung congressman ng Cavite nung araw. Kami, 2nd district kami, ang tatay niya, ang tinalo ng tatay ni Kiko, si Remulla, si Gilbert Remulla. And then, nung ginawa nila, pinaghati-hati nila yung mga bayan doon para lahat sila maging korong congressman. Ganun yung pangyayari noon. Pero, masasabi ko, yung serbisyo niya ng mga magulang niya, pati si Kiko, is okay siya. Pero sa ginawa niya ngayon, ang daming target sa back niya. Pero, Gen Z, ganun talaga eh. Talagang opinionated, wala tayong magagawa. Pero good luck na lang sa kanya. Good luck. Yeah, time will tell, no? I mean, sana hindi siya bumaliktad, sana maging consistent siya. Pero, ang importante is that at this critical moment, we need voices like that eh. Oh yeah, diba? Really. Tsaka meron pa siyang, I think presidente pa ata si PRRD noon. Pinadalan siya ng greeting. Oh my God, tuwan-tuwa yung bata, talagang kilig na kilig. I think hindi lang siguro nagpapalata, pero may lineage siya eh. May lineage siya ng towards sa parang political view ng mga Duterte, pero ayaw niya lang siguro magpahalata o syempre politika. Hindi niya masasabi, hindi niya mabovoice out, pero talagang kasi minsan may nakita rin ako doon nung kasagsagan ng election, talagang binabanatan niya yung tatay niya nung last presidential election. Yung sa mga post niya dati na mamemera na naman kayo, mamimigay na naman kayo. Talagang nasa Facebook niya noon, pero matagal na yun hindi ko na makita kung nasaan. Pero he's good kid. Yan lang masasabi ko. Hindi ko sila nagtrabaho ako sa City Hall, naging barangay official ako, kaya kilala ko sila. So, I know the roots over there. Yan lang. Ay, may tanong ako sa'yo, kuya. So, si Kiko, talaga siya? Very modern. Yeah, panganay siyang anak. So, ngayon, yung pangalawang kapatid niya, yun naman ang vice mayor. I think yung buso nila nag-aaral sa abroad. 3 boys. Talaga sila? Dynasty. I mean, kasi yung tatay niya nung araw, Miss Sas, talagang talunan. Talagang ilang term natatalo. Hanggang sa nanalo sila. Ang hawak nila ang Dasmariñas ngayon for the past 20 years na. 25 years now. Pinaganda talaga nila from port municipality hanggang naging first class hanggang naging city nga. Kasi ang Dasmariñas ang pinakamayamang lungsod. Pinakamayamang lungsod sa Cavite kasi nandun halos lahat ng colleges, Lasal. Meron na, magtatayo na rin sila ng UP ngayon. Invite nun? Di ba dyan ka pinatayan ng ilaw? Di ba, Sas? Dasmariñas Cavite, di ba? Sa anong school?
Kaya dapat mag-book kayo yung nasa yung nasa Church of God. Okay. Yung, I remember that. Hindi mo narinig yun? Ay, wala, nasa DAS. Baka maingay nga sa DAS. Wala na kasi sa DAS. Mistas, dito na ako nakabase sa US eh. Pero anong yun sa DASMA noon? Ganyan. Tapos nga, very, very huge thing. Parang nagsalita ata yung mga Barsaga noon. Hindi ko alam. Kasi nga... Parang feeling ko. I can't remember. Pero... Kasi ano na yun, mga pure dilawan talaga yung mga magulang Kiko. Nasalita yung Barsaga noon, nung time mo. Pinagtanggol nila yung venue. Oo. Kaya familiar yung name ng Barsaga sa akin. Opportunity, gaya yung sinasabi ni Kiko na may alam siya na personal knowledge kasi nga namatay yung tatay niya at ang nag-caretaker sa Dasmariñas noong 2024 bago mag-2025 election ni si Romualdez. So probably Kiko knows everything na nangyayari doon. Tapos nga nung nag-uulan doon, bumaha for the first time in 20 years. Nagbabaha sa Dasma. Pero catch base din kami. Pero pag bumaha, talagang baba agad. Pero yun nga, siguro may alam si Kiko na hindi natin alam. Yun lang, Miss Joey. Okay, thank you Jake. Maraming salamat. Baba na ako, dito lang, standby. Sige, ayan. Actually, hinanap ko yung video na pinatayan si Sas ng ito. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam. Eksena. Ito yarn. Oo. Di ba galit tayo sa TikTok nun eh? Oo. Ayan. Parang, bakit yung pinarent yung lugar nyo? Kung ganal pala yan, tapos pinarent nyo. Oo. Teka. Ano ba yan? Bakit But I was informed last night. Ay! Ano ba yan? Ang ko? Internet ko. That some powerful forces threaten. Ano ba yan? 2022, June 3, 2022. Account pa ni Vinny Araneta Marcos sa'yo. Account pa ni Vinny yung nag-post. Ayan. Kay Vinny ba talaga yan? Hindi ko alam. Hindi yan kay Vinny. Your university. That you wouldn't baka fan lang. Ayan, ito yung account eh. Ayan. To use this venue if I would be the guest speaker. Teka, asan yung pinatay yung ilaw? Oh my God, can you stop it? That's already long ago. Oh my God, cringe. Ay, pero kasi tabi kasi hindi nakakaalam. So anyway, yun. Nag-guess sa graduation speech, And that voice... Ayan, Bax, wala nang ilaw. My God, ano na yan? Stop it. Ito na ba si Joey? Pinapahiya ako. Tigilan mo na yan. At yan ang napalani sa noon kasi naka-BBM siya. Charot. Oo, ayan. Mga BBM pa tayo that time. Ayun, 2022 pa. Ayan. Ang bastos naman pinatay yung ilaw. Oo, habang nagsispeech siya, pinatay yung ilaw. Pero, ang maganda, yung mga students, tinaas nila yung mga cellphone nila para may ilaw. So that Sas can continue her speech. Ayun. Ganda. Ayun lang. Anyway, siya, sige na, punta tayo kay Dargan Palaban. Hello. Hello, Dargan. Hello. Good morning. Good morning sa Pilipinas. Good morning po. Yes po. Ayan. Ano na nga pa ang topic natin, napakarami natin natapin. Masyadong ang sa akin lang, masyadong ayan. Ito na ba yung tinatawag ni Mrs. na greatest upheaval? Parating na ba yon? Papasok na ba yung yung period na yon na magkakaroon? Kasi parang inuunahan na tayo ng kapitbahay nating mga bansa sa Asia, like nauna si Indonesia. Sumunod si Nepal, which is very revealing sa akin yun. Napakagandang pangyayari yung sa Nepal. Kasi alam mo, sa tagal ko dito sa ibang bansa sa Middle East, ang mga Nepali ay, kumbaga, di ba may tatlong klase tayo
tatlong klase tayo na klase ng unit o tawag dito, yung kumbaga level ng tao nung kapanahonan natin. Sila yung tinuturing nating mga aliping sa gigilid or aliping na mamahay, tawag na doon. Dito sa Middle East, kung sino yung mga nasa posisyon ng T-boy, mga tagalinis ng kubeta, sila yung mga nationality expatriates sa Middle East na ganyan ang trabaho nila. Pero ito, grabe, napaka tumaas ang tingin ko sa kanila. Ang taas-taas ng paningin ko sa mga tao na itong Nepali kasi sila yung parating nasa babang posisyon eh. Yung nangyari sa bansa nila, grabe, ganun pala sila ka-strong-willed na kapag puno na ang tawag dito, kumbaga sa kung puno na yung balde, dapat nang talusin para ipagtanggol yung pagiging oppressed nila. So, sumunod sila. I think yung Thailand is, alam naman nila, ng mga government nila ay napaka-strong-willed na bansa rin yan. So, tayo ba, itatanong ko, isa sa mga itatanong tayo, kasi siya yung, may, nag-discuss at ating greatest upheaval. Which is, I think, kung nare-recall ko yon yung papasok ng mga 2027, 2028. Ito ba yung parang patikim pa lang ito sa mga pangyayari? At dapat ba natin itong suportahan? Itong pagpapakita, kumbaga usok pa lang ito kumbaga sa iceberg, tip pa lang ito. Nakukulangan, masyadong kulang. Maraming mga lumalabas. Sabi nga sa Bible, be careful kasi may mga lumalabas, nagsushow up na mga bulaang propeta na baka sakyan natin ito, yung pala hindi naman pala, yun yung totoong pinaglalaban. So, ang dami-daming lumalabas. I don't know, Kiko Barsaga, totoo ba yung pinaglalaban niya? Pero although hindi natin ma-measure, para sa akin, ang topology ko para sa aking sarili, ang panuntunan ko kasi, ang summum bonum, the greatest goodness ang pamantayan sa akin. Regardless kung ano yung political leaning mo, basta mali. Ako, para sa sarili ko, I do not consider myself as DDS. It's just because I am a blind follower of Duterte. It just so happened na si Duterte yung nagpakita ng ganong klaseng leadership. Kaya, pinaniwalaan ko siya. Posible namang nangyari yun ng time na yun, ang naging presidente si Lenin. At ganon ang ipinakita na kagaya ni Duterte. Pwede akong maging die-hard Lenin supporter. It is not because si Duterte yung pangalan ni Duterte kaya naging follower ako. Dahil sa pinakita niyang leadership at nakita ko mismo sa mata ko ang katotohanan. Umuwi ako sa Pilipinas this year lang. Nilibot ko ang buong Mindanao. Gusto kong patunayan. Ano ba yung totoong yung Sub-Saharan Mindanao na pinakita nila? Oh my God, Mariusep. Nilibot ko, nag-land trip ako, nag-travel ako, nag-drive, 5 days, ride ko yung Mindanao. Simula Dipolog hanggang Davao City, hanggang Butuan. Mariusep, parang nahiya ako sa yung pinagsasabi ni Hidarian na Sub-Saharan Mindanao. Napakayaman ng Mindanao, Mariusep. Tingin ko walang lupang bear, walang lupang hindi nila sinaka. Umakyat kayo from CDO, umakyat kayo papuntang Bukidnon. Mariusep, napakayaman ng Bukidnon. Yan yung baluarte ni di ba? Ni sino ba to? Senator Subiri. Nakita ko napakalaki ng niya, area na kumbaga magiging representative siya. Bakit siya tinatanggalan ng power doon? Napakalaki ng role niya ngayon, minority. Question mo kay Sas, yung sinasabi mo yung greatest, yes, yung tinawag natin yung magiging greatest upheaval na ito yung magiging magkakaroon ng talaga yung pagbabago, change, regime change. Kasi nagkaroon na tayo noon, dapat sa chance ng time ni Duterte na gawin yun. Wala wala lang nagkaroon, hindi lang nagkaroon ng yun. Wala lang, kumbaga, hindi natin nagawa kasi sobrang logic. Pinasukan natin ng logic. Nandun na nagpakita na siya ng kumbaga, pwede tayong suportahan. Kaya parang ang labo kasi pinaikutan na tayo ng power ng Amerika dyan. Andyan kakampi ni Marcos yan. Pero
ano ba yung ano natin dapat gawin na natin ngayon para ma-follow up natin to. Hindi kasi po pwedeng maghihintay ba tayo ng 3 years? Logic ang pairali natin. Nandun na yung mundo nagpapakita na ganoon dapat ang solusyon. Yung corruption, isang tao lang naman yan. Bakit hindi natin yan hindi natin yan pakitaan ng leksyon? Sige, bigyan na natin kuya si Sas ng time mag-respond. Sige po. Ako, ang nakikita ko sa Pilipinas. Wala, Crystal. I think the Philippines is in a crossroads. So it can swing both ways. Upheaval or further docility. So I think the Filipino people have to choose, on what to do with the second coming of the Marcos administration. So ako kasi, I think he would be able to finish his term, but we don't know how it will be finished. Yun lang ako talaga pag kasi tama si PRD naalala niyo sinabi ni PRD na there is a fracture in the government of Marcos. Kita niyo yung fracture. So ano ibig sabihin ng fracture? Ibig sabihin hindi ka buo. Kasi nga una-una niyong ginawa una-una mong ginawa, binaboy niyo si Sara. Binaboy mo kagad yung teammate mo. Siyempre, naki-ride on naman yung kakampings. Na okay, let's makipag-gangbang tayo, i-gangbang natin si Sara. But the problem with that, kung ikaw ba kakamping, tapos may tactical alliance kasama kay Martin at BBM, nakita ninyo na ginawa nila yan kay Sara, sa tingin ninyo, hindi nila gagawin sa inyo yan. Siyempre, iniisip din niya ng mga leaders ng mga kakamping, paano sila mag-extricate. Kaso, hindi nga sila makapag-extricate, makaalis sa kanilang tactical alliance, dahil nga nandiyan pa si Sara. So, hindi pa sila makapag-EDSA. Okay? Hindi pa sila makapag-EDSA at buhayin muli ang diwa ng EDSA. So, ngayon naka-stalemate. So, ang Pilipinas ngayon, naka-stalemate. Stalemate. Walang makamove. No? Dahil, ayaw naman ng mga DDS na makipag-ano sa Dilao, ay sa camping. Ayaw din ng mga kakamping na makipag-ano sa DDS. So ngayon, because of this division, steady si BBM. Unless na ang kumilos ay ang mga taga-barangay ni Joey. Ganon. Ayan. Meron kang reaction, Dargan Palaban? Parang hindi ko tanggap tong nangyayari sa Pilipinas. Well, kailangan mo tanggapin. Ang hina-hina. Ito ba dahil sa ang independence natin ay na-earn, ibinigay in a silver platter. Hindi natin siya na-earn. Ibinigay ng napakadali ng Amerika sa atin. At parang, oh my God, sobrang siya, napaka-weak. Kung titingnan mo, pinapanood ko, ang mga bansa, kagaya ng Lebanon, mga Arab countries, napakatatapang na mga citizens nila. Bakit nga ba tayo umabot sa ganito? Parang, parang ang duwag. That is the right term Sobrang duwag ng mga Pilipino ngayon. Napakaduwag. Ang dali-daling takutin. Ang dali-daling bilhin. Mabili lang tayo, nananahimik na tayo. I mean, hindi ko nakikita yung nasaan ba yung future ng yung mga bata ngayon? Yung future na sila yung magiging salinlahi natin. Ano ba yung magiging future? Ito ba yung future ng mga kabataan ngayon? Tingnan mo, nagrally yung UP. Di ba noon nakikita natin yan, lumalabas na sila sa kalsada, pero ngayon hanggang lang sila, off-road, nasa campus na lang sila. I mean, nasa
loob ng campus nila nagra-rally. Parang yung pinakitang rally kanina o yesterday, parang wala yun. Sobrang hina niyan. Hindi yan ang itsura ng UP. Ano yung ano ba yung magiging catalyst? Andiyan na lahat eh. Sinasampal na sa atin lahat yung reason na dapat hindi na to tama. Dapat sugurin na natin yung mga bahay na politiko. We are not saying sugurin natin yung yung Congress, yung Senate. Hindi, yung mga tao. Nasa Pilipinas ka ba? Nasa ibang bansa po ako. Nasa ibang bansa ka? Sige, may message ako. Yung mga politicians identified. Yan yung ginawa ng Nepal. Sinugod talaga nila yung bahay ng mga politicians na identified na corrupt. Meron akong chat. Opo. Tanggapin na natin na hindi tayo magiging Nepal. Kasi kasi di ba yung Nepal Chensi, mga kabataan. Ang kabataan natin mostly kakamping. So, ang punto ko dito, kailan ba tutubuan ng takot itong mga politicians na to? Na gumawa ng masama. Kung magkakampi-kampihan lang tayo lahat, ano pa yung matitira sa Pilipinas? Maghihintay ba tayo? Ang Pilipinas kailangan ng kamay na bakal. Kasi hindi tayo disiplinadong... Hindi ang problema ang mga tao. Ang nandiyan na sa power. Ayan. Ito ang magandang balita. Sabi ni John Suwing, silver lining yung impending collapse ng US. Estimate ng Economist, 2027 to 2028, mag-crash ang ekonomiya nila. Ayan. That's the silver lining. Ayun, maganda yung mga post ni John Suwing about it. Sabi niya, actually kaya medyo parang hindi siya masyado ginaganahan sa local politics. Pero pag makita mo yung kasi 'di ba naka-hinge naman talaga yung mga major political player dito sa Pilipinas sa US power. So, syempre kapag bumagsak na ang Amerika, wala nakakapitan tong mga dito sa Pilipinas, yung mga political players dito. So, that could be the opportunity for us to really take our country back. Ayun. Nasaan ang Iglesia ni Cristo? Sila ang pinapakinggan na isa sa pinapakinggan kinakatakutan ng dapat it's about time siguro lumabas na sila para i-voice out. We have freedom of expression. Pakita yung grievance natin sa government. Bakit walang nag-organize? Nag-organize tayo para doon sa may nag-organize. Iuwi na si PRRD. Dapat ngayon Argan, may nag-organize. I think there are several protests that are scheduled to be done in the next Bakit hindi ginawa natin yan noong resibo, liquidation without resibo, ayun pa lang napakalaking napakalaking, oh my God, that is malaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang yung naipakita pa lang yun, na-reveal pa lang yun. Matagal lang nire-reveal, sinasabi na nga ng COA, pinapakita na po namin. Kaso po, hindi po pinapansin ng tao. O ibig sabihin, naghihintay sila na yung tao na yung gumawa ng reason. Siguro, kailangan mo umuwi ng Pilipinas para mag-organize pa dito. Para Diba? Kaya kung umuwi ng Pilipinas, mag-organize ka. Something na i-voice out yung mga grievances ng mga Pilipino para pakinggan, magkaroon ng takot yung mga politicians na gumawa ng ganito. Kasi paulit-ulit lang to magiging cycle. Kung walang pattern na nagagalit ang mga tao, magagalit ang tao, wala na tayong kakampi ngayon. Ang social media, mainstream media, hindi na yan. Hindi na magagamit. Sabi ni John Suwing, hindi pwedeng i-compare ang Pinas sa Nepal. Contiguous ang territory nila at maliit lang sila. Kaya yung logistics sa pag-aaklas, madali lang. Ayan. Ang nag-calling for pag-aaklas. Punta muna tayo sa legit na na pagbo-voice out, 'di ba? Yung ginagawa natin kay PRRD, nagawa natin 'yon, 'di ba? O di gawin natin 'yon. Pull out natin yung lahat ng mga corruption. Parang wala, hindi kulang. Gargan. Ano ba exactly gusto mong mangyari? Ayun. Ginagawa natin yan. Magkaroon ng candle lighting, pumunta tayo sa road, mag-schedule tayo kada kung sino yung papayag na mga provinces or cities na mag-conduct ng ganun. Call out natin yung government na yun. Gargan, ginagawa naman yan. Okay? Ginagawa naman yan. So, hindi siya nakakahakot ng ayun ang problema. Hindi pa niya pakinggan.
hindi pinapakinggan. Tatlo kasi ang paraan. Tatlo ang paraan ng pagpapaabot ng grievances. Yung sa government, pagpapasa ng batas. Pangalawa, yung pagkakandak ng rally. Yan nga, yung pagpaparating sa tao. I mean, that is not the second. I forgot the second one. Yung third, yun yung pagpaparating yung tao mismo ang magpaparating doon sa mga, yung pinaka-corporate. Tamaan na kung sino. Yung mga Pilipino, anong gagawin natin? Yun lang doon tayo. Ano ba? Saan tayo huhugot? Yan, okay? In-explain na sa'yo ni Sas kanina kung bakit mahirap. Yun na yung sagot. Crossroads. Parang so ganito na lang tayo lahat. So unfortunately, paano ba? Ganito. Ito kasi huwag tayong mag-demand ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Okay? Ano ba yung kaya nating gawin? Things that you can really do. Things that you can really contribute to the movement. And what is that? Okay? You talk to your family, you talk to your friends, you talk to people who are here in the Philippines, you explain to them the issue so that they would learn how urgent the issues are. Kasi nga, hindi mo talaga mapapalabas ang mga tao hanggat hindi kayo pare-parehas ng topak. Kailangan pare-parehas muna tayo ng topak. So, at yung bagay na yan, hindi mo yan pwedeng i-force. 'Di ba? Hindi mo yan pwedeng i-force. Kaya nga, kaya nga ganito yung ginagawa natin. Kaya nga we talk about social issues, we talk about political issues. Because what we want to do is to achieve that kind of social, that public consciousness wherein we can all identify problems and we would all agree to solve this problem. Not unless we would achieve that kind of consciousness, we cannot really pull people. Ganon. So, ano lang, Dargan, parang let us not be, parang kayo mga tao, ganito ang gawin ninyo, ganito ang gawin ninyo. Sino tao exactly kinakausap ba natin dito? Diba? Teka. Actually, lahat galit na. Example sa flood control project. Yung flood control project, that is just one of those corrupt practices na nangyari na commit para sa Pilipinas. Ang dami na yung liquidation by resibo. Yung ayudas. Nandun na yung corruption. So nagagalit tayo lahat sa corruption. Yun which is natin lahat siya. Lahat nung nandito, alam natin yan. Okay? However, ang problem, we are not reaching the majority. Hindi natin nare-reach yung mga taong walang pakialam. Hindi natin pa naku-convince yung mga tao na lalo na yung mga hand to mouth situation. We haven't convinced them that if you're going to risk your time on this endeavor, things may change. So, ang kailangan natin gawin dito, we need to do never-ending convincing dun sa mga tao. So, before we ask people and before we get frustrated to them for not doing anything, let us also do our part by explaining it to them why you have to understand the problem. Ganon. Diba? Dun muna tayo. So, ngayon, tanungin muna natin mga sarili-sarili natin, are you doing that role? Are you trying to contribute doon sa mga tao na wala pa sa consciousness nila yung mga ganitong problema, yung liquidation by certification, yung ayuda corruption, yung flood control, nakarating na ba yan sa consciousness nila? 'Di ba? That is the question. Like for example, you look around with your family members, you look around with your friends. Do they understand the problem? Kasi if they don't understand the problem but you do, maybe you are the key for them to understand the problem. 'Di ba? So let us do, ito ang call ko. Let us do what we can to really move people. People are not going to move if you do not inform them what is the problem. So we have to communicate, we have to tell them, we have to really be part of the real reform sa consciousness. Ganon. So parang kasi Dargan, with all due respect medyo kasing pakinggan yung dapat ganito ang gawin niyo, mag-rally na kayo, ganito na kayo, ganyan. It's really very difficult to do, no? Hindi mo ang tao maraming ang problema ang mga Pilipino Maraming mga factors. You cannot just parang rant and say na sabihin mo sa kanila na hindi, ganito yung gawin niyo, magano na kayo. Ganyan. You really have to be patient. And in doing so, we have to make sure na we are doing our part as well. Ayun. Actually, ito pinaka-last word ko. Actually, the tipping point here is yung flood control project. Naintindihan lahat yan ng mga tao. Galit sila kasi sa tagal ba naman ng panahon nagkaroon ng baha dyan sa Luzon. At lumabas nga yung katotohanan na dyan napupunta sa bulsa ng mga politician. That is the tipping point actually. So maybe people should go out. Pakita sa mga nagalit talaga sila.
yun lang naman yun ang otherwise it will never happen kung walang mag-lead na ipakita yung grievances, yung redress ng mga taong apektado nito na nagagalit sila. Kasi wala na tayong aasahan sa Congress, Representatives at Senate kasi logic parati ang pinapagana nila sa paghahati-hati, pagiging majority, minority. Logic yun eh. Logic yung pinaandar nila, which is naging majority na dapat yung nasa sinasabi ng DDS group, biglang naging minority. Kasi logic. Magkakampi-kampihan sila dyan to protect their interest, politics. So, politics yun. They are protecting their own interest. Their politics, their own interest na hinaluan ng logic. Kaya nagkaganyan. Wala naman kasalanan yung logic. Hindi. Di ba? Paano? Nagkaroon ng politics. O paano ba sila? Hindi, Joey. Paano ba sila nagkaroon ng politics? Okay? In the course of politics, wherein you are dictated to protect your interest or whatever it is that you are advocating, you would really need to go for numbers. Okay? Yes, so, inevitable, the logical thing to do is to build consensus. So, hanapin mo lahat ang pwede mong maging kakampi so that you can successfully protect interest. I agree. Agree about that. But going back to that, the tipping point is yung flood control project. Otherwise, wala nang maging reason ang Pilipino para lumabas, pakita nila yung grievances, yung redress nila. Yes, so let's all do our share. Inform more Filipino as we can. Inform more people as we can so that they would find sense dito sa movement. Sa social media, kayo yung mga kayo may mga mararaming mga followers, people should go out para marinig yung voices ninyo, para tubuan naman ng nervyos yung mga corrupt, mga crocodile diyan sa mga kurakot sa DPWH, sa HOR, sa Senate, kung sino yung mga involved talaga, mga contractors, para tubuan naman na tangil pala itong Pilipino. So, ganun. So, kailangan, hindi lang about DDS, high third pa uwi natin, Idigong. Kaya, ipagtanggol natin yung part na yun kasi napakaklaro na sinasampal na sa atin ng katotohanan. Kapag mananahilig pa tayo, hindi tayo magre-react, hanggang social media lang. Pakita natin sa road na, ganito pala yung naging bunga ng ginawa natin. So, namimiligro tayo. So, dapat laylo tayo. So, tignan ganun ang maging calculation ng ng mga corrupt politicians. So, para hindi na, di ba? Para tubuan naman sila ng takot. So, yun lang naman ang gusto kong iparating dyan. Ako, sa Philippines, I'm willing to join para maparating lang yan sa ganyang mga bagay. And to tell to everybody, hindi lang ako puro salita sa chat. Every time na umuwi ako sa Pilipinas, I do reach out the community kung gusto yung resibo, patindan ko kayo na picture, may Facebook page ako. I do reach out the community, pinakamalayong na reach out ko sa community in my outreach. I'm not boasting this, ha. I do reach out the community, yung mga oppressed and people are left behind, mga katutubo natin. Inaabot ko yan hanggang sa pinakamalayong part. So, I'm not just your word. Whenever I go out, hindi ako yung taong maglalamyada lang. Pinupuntahan ko talaga yung mga communities to do my part as an OFW. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Okay, thank you. Then continue doing it so that we would be able to reach critical mass. Ayun, yun. Yes, thank you. Okay, thank you, Dorgan Palaban. Maraming salamat. Ayan. Hello, Grunge Politics. Hello po, good evening. Good morning na para. Good morning. Okay po, nandito po ako, OFW po ako, nandito po ako sa Cambodia. So, I think past few days, nandito po si BBM at saka si Lisa. Pinagtatawanan po sila kahit yung boss ko kasi higher position sila sa government, pinagtatawanan nila siya kasi parang may mga photos sila Teka lang, madam. Pinagtatawanan, Cambodian sila o Pinoy din, yung boss mo? Pinoy po. Hindi po, Cambodian po sila. Cambodian po. Cambodian. So, kasi natatawa sila kasi may picture, naka-news kasi yun. Pati kahit yung father nung boss ko kasi active, part sila ng government. Tumatawa sila kasi lahat doon prim and proper, kahit yung asawa ng Prime Minister, si Lisa, tinatanong nila ako kung ano ba daw si Lisa. Kilala ko ba daw yun? Kasi may mga at first kasi may mga poster, may mga banners kasama si Lisa, which is normally, ang nilalagay lang kasi ng mga banner is yung president or yung prime minister. Pero whereas yun, kasama yung post niya, akala nila prime minister at ang president ang dumalaw sa Pilipinas. Kasi hindi naman sila aware kung ano ba tawag dito, form of government meron ang Pilipinas. So,
tinanong nila kung sino ba yung kasama, First Lady ba yun o Prime Minister? Kasi at first, yung mga nakapost doon sa mga kalsada, silang dalawa. Which is, bakit nakasali yung itsura niya dito sa mga kalsada? Bakit merong mga poster si Lisa? Tapos, next is, yung kanyang actions, pinagtatawanan nila kasi sa videos, may mga yung sa news, tumatawa sila. Bakit ganun daw maglakad? Parang gangster. Tapos, sabi ko, actually, masama yung reputation niya. Tapos sabi niya, totoo ka. So, hindi sila aware kung anong nangyayari sa Pilipinas. So, whereas ngayon, nalaman nila, parang na-off sila na, akala ko ba friend sila ni Duterte. Sabi ko, hindi. Yan yung reason na bakit nakulong si Duterte, yung silang pamilyang yan. So, hindi nila alam kung anong meron sa Pilipinas. Kasi, yun yung iba yung kasi yung kanilang pinapalabas sa ibang kagayan yung Cambodia, Laos. Iba yung, iba yung pinoposture nila na parang something na, tawag nito, yung parang maganda yung Pilipinas, pero yung behind that, yung real politics natin is tawag nito, pinapahirapan nila yung mga Pilipino. At to think yung during that event, wala masyadong mga Pilipino na pumunta. Mostly is mga Cambodian leaders or yung mga higher positions na may mga Pilipino sa mga multinational companies, yun ang mga pumunta doon. Pero whereas yung mga average Filipinos, unlike yung nandito time ni Duterte, halos lahat excited. Normal OFWs would be excited to see the Opo. To see PRRD then. Ayan. So ibig sabihin ito, hindi siya sinalubong ng Filipino community. Parang ganun po. Kasi kahit sasabihin naman nila mga Filipino community, hindi naman as in ganun kadami ang mga nandun. Kasi merong Filipino store dito. Kasi pag gusto mo ng chismis, dun ka pumunta sa Filipino store. So maraming kwento-kwento dun. So sabi pa nila, may halos lahat naman talaga dito is maka-Duterte. So sabi ko, kuya, ba't hindi nga namin alam na nandito pala yan eh. Kung nandito pa yan, alam niyo, magwewelga tayo. Tapos ngayon, pagdating ko kasi sa office, tinanong ko yung pamangkin ng boss ko. Kasi yun yung assistant ko po. Sabi ko sa kanya, ano yung rules and regulations dito kung tapunan ko ng itlog yan si Lisa? Sabi nila sa akin, kulong. Ha? Ikukulong ako. Tapos sabi ko, hindi naman ako mag-aalala kasi kukunin naman ako ni boss, ibibail naman ako ni boss. Kasi yung boss ko mataas yung posisyon sa government. Tapos sabi niya, tapos nagtawanan sila. Tapos sabi pa ng dumating yung boss ko na babae. Sabi niya pa, talaga, kukunin ka talaga namin kasi tama naman yung gagawin mo. Pero syempre, di ba, mapapahiya sila kung ganun. Tapos nagtatawanan sila, gagawin mo. Sabi ko, gagawin ko kung i-sure mo na kukunin mo ako sa kulungan. Tapos nagtawanan sila. Yun po. So, yun po, anyway, previously po, active po talaga ako sa politics. One of the supporters po ako ni Ping Lacson. One of the youth leaders niya ako sa Davao City. I'm from Davao City po talaga. And then during those times is yung mga yung mga beliefs ni alignment in terms of politics ni Ping Lacson. Masyadong ako is one of his supporters, yung parang kahit na tumakbo yan ng presidente, wala naman ako na pera sa kanya, pero panay ang campaign ko, even naging senator na siya. Pero hindi ko lubos na maisip na he will come up to this point na yung instead na i-rectify niya yung MOOE niya, anong ginagawa niya ngayon? Masyado silang nagpo-focus sa kanilang mga political interest. Hindi nila iniisip yung ng Davao City, ng Pilipinas ngayon na dapat kailangan. Kaya isa din yan sa feeling ko po, kasi galit po yan siya kay Duterte. Kasi nung tumakbo yan ng presidente noon, pumunta yan ng Davao, ang sinuportahan ni Duterte is si Gloria Macapagal Arroyo, si GMA, hindi siya. So, yung kanyang mga hugot ngayon is meron niyang dahilan because hindi siya sinuportahan ni Digong from the start. So, yung kanilang mga style ngayon is parang it's our time, nagaganti kami. Kasi marami silang mga gustong gawin na hindi naman sila kinampihan ni Digong. Kasi alam naman ni Digong kung anong mga interest nila, kagaya ni Magalong. Siyempre, lalabas na ngayon yung tunay na interest nila. Oo, yung may mga, tayo dyan, tawag nito, mga maayos sila na mga pulis, maayos sila na, mga protector ng, mga previous government employees. Pero behind that ngayon, nagiging trapo na sila. So everything is like, parang, tawag nito, yung, hindi na sila nagfo-focus kung anong dapat para sa Pilipinas. Ngayon, kahit yan si Lacson, ngayon, lahat ng kahit yung anak niya, anong involvement ng anak niya,
Kahit naman sa Davao City, hindi naman yan nananalo sa Davao City, pumupunta naman yan sa ibang lugar. Yung kagaya yung mga yung mga kasamahan niya, may mga taga Davao kasi nakasamahan na part ng Kuratong Baleleng dati. So yun, anong ginawa niya? Nilaglag niya din naman sila Mangkaw. Hindi niya naman din, hinayaan naman din niya yung mga yun. So, yung parang yan si Lacson, ugali niya talaga yan na ganyan. Kahit ako leader nila ako ngayon, parang kinu-question ko kasi sa anong ginagawa ninyo? Bakit ganito yung mga policies niyo ngayon? So, ang ginawa nila sa akin, tinanggal nila ako sa group kasi feeling nila parang nag-go against ako sa kanilang mga ginagawa. Which is, ako purely, ang intention ko is for the brighter future of the youth right now. Pero kung ganito yung sistema, akala ko align tayo sa inyong values, kung anong mga political plans ninyo, pero hindi pala, mali pala. So, every one of them is puro sila mga corrupt. Kahit lahat yan sila yan, si Jambaronda, I think kilala niyo po yan. Ano yan siya? One of the one of the leaders ni Ping Lacson na ngayon nasa Congress. Isa din yan sa mga tarantado, puro paasa, sabihin nila, ito yung ibibigay namin na project sa Davao City. Pero walang nangyari. Yung lumabas ang pera, saan napunta? Sa kanilang bulsa. Wala naman silang binigay. So, lahat ng ginagawa nila is puro lang pang sarili. Hanggang sa ngayon, yan, si Jambaronda, sikat na ngayon sa Iloilo. Isa sa mga Congress. I think, isa din yan sa mga supporters ni Tambi, pero nananahimik. Yan, si Shalani. Isa din yan under din yan naman kay Lacson dati. So, tingnan niyo po yung mga taong nakapaligid sa kanila is puro ganyan yung mga ginagawa nila. Yung lahat sila is self-interest. Yung sinasabi ni Lacson na Mr. Clean, yung kanyang tagline na Mr. Clean, hindi ako naniniwala dyan. Lahat ng mga yan is puro kagaguhan lang nila. OFW na ako pero panay pa rin. Magaling lang rin si Grunge, magaling lang rin si Lacson na kumaga parang ang ginawa rin kasi ni Lacson in order to yung build niya yung image niya na Mr. Clean. He did some work. Okay naman yung work na yon. Highlight on the fact that he is a PMAer, a former PNP chief, 'di ba? Military guy na naging PNP chief. So parang kumbaga yung all the good stuff in order to portray him as a man of credibility. But malaking question yung why he said yes on resolution number 10. Ganyan. So actually doon ako kayo Lacson yung parang nililend niya yung credibility doon sa mga bagay that is not supposed to be acceptable. Pero kasi ba't siya pumayag na i-endorse yung mga ganong bagay. So that is why parang nagki-cringe talaga ako kay Ping. Nung una parang hindi mo ma-pinpoint kung ano yung mali eh. And then when I realized nung pinag-usapan na nga natin yung tungkol dyan sa liquidation via certification, yes, madam, kumusta ang afterlife? Why are you so shook? Oh my God.